Kung may nagsabi sa akin noon na posible kong gawin kita buwan-buwan ang halaga na dati kong kinikita sa loob ng isang buong taon, layuning halos imposible, at tudo iso loob lamang ng 7 araw malamang na natawa ako. Sa totoo lang, malamang na sinabi kong kabaliwan yon. Pero ngayon, ang dating kabaliwan ay siyako ng realidad. At maaaring maging realidad mo rin ito. Naisip mo na ba kung bakit may mga taong nakakamit ng mga kamangha-manghang resulta, kahit walang diploma, walang karanasan, at walang koneksyon, samantalang ang iba, kahit kumpleto ang kwalifikasyon, ay tila hindi makaabante sa buhay? Hindi ito dahil sa malas. Hindi rin ito dahil sa tsamba. Ito'y dahil sa isang bagay na hindi mo nakikita, ang paraan ng iyong pag-isip. Kung sasabihin ko sa iyo na ikaw ay kumikilos ayon sa isang hindi nakikitang sistema na pumipigil sa laki ng iyong kita, sa mga desisyon mo, at sa kung ano ang pinaniniwalaan mong posible, maniniwala ka ba? Ang sistemang ito ay tinatawag na paradigma. At ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 hakbang na hindi gaanong kilala, ngunit may kakayahang baguhin ang kahit anong aspeto ng iyong buhay, sa loob lamang ng 7 araw. Pero may babala, kailangan mo itong isagawa ng tama. At nang walang antala. Naisip mo na ba kung bakit karamihan ay nabibigo kahit bago pa sila magsimula? Hindi ito dahil sa kakulangan ng talento. Hindi rin ito dahil sa kakulangan ng oras. Ito'y dahil sa kakulangan ng direksyon. Maraming tao ang ginugugol ang buong buhay sa pagsubok na lutasin ang mga problemang ni hindi nila alam kung saan nagmula, paikot-ikot sa parehong lugar, umaasang may himala na mangyayari. Pero walang nangyayari. Alam mo kung bakit? Dahil hindi pa sila kailanman nagdesisyon ng malinaw kung ano ba talaga ang gusto nila. Sila ay palaging tumutugon sa mga nangyayari, imbes na likhain ang kanilang realidad. Iyon ang unang hakbang na tuluyang nagbago ng takbo ng aking buhay. Ako ay lubos na naligaw noon. Wala akong pinag-aralan. Iniwan ko ang eskwela. Nagtrabaho ako sa mga trabahong kinamumuhian ko, kumikita ng humigit kumulang 200,000 piso sa loob ng 1 taon, habang may utang na 300,000 piso. Wala akong makitang daan palabas. Hanggang isang araw, isang lalaki ang umupo sa harapan ko, tumingin sa aking mga mata, at sinabi, "Bob, makukuha mo ang anumang bagay na gusto mo, basta't alam mo ng eksakto kung ano yon." Sa sandaling iyon, hindi ako naniwala. Tila kwento lang ng pantasya. Wala akong kahit ano noon. Pero sa kung anong dahilan, pinili kong makinig. Sinabi niyang gawin ko ang isang bagay na sobrang simple, isulat ko ang layunin ko sa isang maliit na papel. Isang pangungusap. Isang tiyak na hangarin. At dalhin ko ito saan man ako magpunta. Kaya ginawa ko. Kumuha ako ng maliit na piraso ng papel at isinulat, gusto kong kumita ng 1,000,000 piso. Para sa iba, maaaring maliit na halaga yon. Pero para sa akin noong panahong iyon, para akong nagsulat ng gusto kong kumita ng 50 milyon. Ganoon kalayo iyon sa aking realidad noon, halos pinunit ko ang papel. Pero hindi ko ginawa. Inilagay ko sa aking bulsa. Binabasa ko ito araw-araw kahit hindi ako naniniwala. Dahil sa kaloob-looban ko, may tiwala ako sa taong nagbigay ng gabay. At iyon lang ang kailangan upang makapagsimula ako. Nasubukan mo na bang gawin ito? Isulat ng malinaw at tiyak kung ano talaga ang gusto mo. Hindi lang yung gusto kong yumaman o gusto kong maging masaya. Masasabi mo bang gusto kong kumita ng ganitong halaga bawat buwan, nakatira sa ganitong lugar, na may ganitong estilo ng pamumuhay? O inuulit mo lang ba ang mga pangungusap na narinig mo mula sa iyong mga magulang, sa eskwelahan, o sa telebisyon? Mga katulad ng mahirap ang buhay, ang pera ay hindi basta-basta tumutubo, o hindi mo maaaring makuha ang lahat. Napansin mo ba kung paanong ang mga paniniwalang ito ay nagiging tila invisible tracks na siyang humuhubog sa limitasyon ng kung ano lang ang pinapayagan mong asamin? Karamihan sa mga tao ay nahihiya pang mangarap ng malaki. Pinipigil nila ang sarili bago pa man subukan. Iniisip nila na ang paghahangad ng higit ay kayabangan, na ang pagnanais ng mas maganda ay kawalan ng pasasalamat. Ngunit hindi iyon kababaang loob. Iyon ay pagkondisyon. Isang hindi sinasadyang programang pumasok sa iyong isipan nang hindi mo namamalayan. Marahil noong bata ka pa, narinig mo na ang pera ay ugat ng kasamaan o ang mayayaman ay sakim. At ang mga katagang ito ay dumiretso sa iyong isipan na walang hadlang. Kaya tuwing iniisip mong kumita ng mas malaki o mabuhay ng mas maganda, biglang may nararamdamang hindi komportableng emosyon.
Isang panloob na labanan. Alam mo kung ano yon? Iyon ang iyong paradigma na pilit kang ibinabalik sa lugar kung saan ka nasanay. Ngunit nagbabago ang lahat kapag isinulat mo kung ano talaga ang gusto mo, binabasa mo iyon araw-araw, at ini-imagine mo kung paano ang pakiramdam na makamit iyon. Dahil tandaan, ang iyong isipan ay hindi nakikilala ang pagkakaiba ng tunay at imahinasyon. Kapag inulit mo ito ng sapat at may damdamin, nagsisimula itong magmukhang totoo. At ang katawan mo ay kumikilos ayon sa bagong imahe na yon. Nababago ang iyong mga iniisip, ang iyong mga aksyon, ang iyong mga desisyon, at, sa huli, ang iyong mga resulta. Ganyan ko unang naabot ang aking pinakamalaking layunin sa pera, kahit ako'y naglilinis pa rin ng sahig sa mga opisina. Wala pa akong kaalaman sa negosyo. Wala akong diploma. Pero nasa bulsa ko araw-araw ang aking papel. Binabasa ko ito araw-araw. At habang tumataas ang focus ko, lumawak din ang kakayahan kong makakita ng mga oportunidad. Nagsimula akong makakita ng posibilidad kung saan dati ay puro hadlang lang ang nakikita ko. At ang pinakanakakagulat, hindi nagbago ang mga tao sa paligid ko. Hindi nagbago ang ekonomiya. Hindi nagbago ang gobyerno. Ako ang nagbago. At dahil doon, lahat ng bagay sa paligid ko ay nagbago rin. Maaaring iniisip mo ngayon, pero nakapagsulat na ako ng mga layunin dati at hindi naman gumana. Naiintindihan ko yan. Pero sagutin mo nga ako, talagang pinanatili mo ba ang iyong atensyon doon ng sapat na panahon? O baka naman sinulat mo lang, binasa ng 2 araw, tapos naiwan sa ibabaw ng mesa? Dahil hindi lang ito tungkol sa pagsusulat ng isang pangungusap. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagong larawang mental na inuulit-ulit hanggang sa ito ay maging pamilyar. At kapag ang isang bagay ay naging pamilyar, tinatanggap ito ng ating malaytao. At doon nagsisimula ang himala. Sa pagdaan ng mga taon, nasaksihan ko ang libo-libong tao na ginamit ang prinsipyong ito. Mga taong nagsimula mula sa wala, baon sa utang, nakatira sa mga lugar na hindi mo maisip, pero ngayon ay namumuhay ng mga buhay na dati ay tila imposibleng maabot. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng hakbang. Isang maliit na piraso ng papel sa bulsa. Isang layunin na isinulat ng malinaw. Isang desisyon na hindi na maaaring bawiin. Kaya sabihin mo nga sa akin, ano talaga ang gusto mong makamit? At bakit hindi mo pa ito isinusulat sa isang maliit na kartolina? Natatakot ka bang hindi ito gumana? O baka mas natatakot kang gumana ito, at magbago ng husto ang iyong buhay na hindi mo na makilala ang sarili mo? Isulat mo. Basahin mo. Ilang ulit mong isaisip. Damhin mo. Ulitin mo. Gawin mo ito sa susunod na 7 araw. At kung kinakailangan, gawin mo ito kahit hindi ka pa naniniwala. Sapagkat minsan, hindi ang pananampalataya ang nagsisimula ng proseso. Ang paulit-ulit na pagsasanay ang simula. At darating din ang tiwala. At kapag dumating ito, may dala itong isang bagay na baka ngayon mo lang mararamdaman, ang matatag na paniniwala na ang tila imposibleng pangarap ay isang bagay na hinihintay lamang ng panahon. Sa napakaraming taon ng buhay ko, ako ang taong laging may sinasabi pero walang ginagawa. Paulit-ulit kong sinasabi na magbabago ako, mag-ipon ako ng pera, magsisimula ako ng bagong bagay pero sa totoo lang, walang nagbabago. Ako'y pabago-bago, sirang-sira sa usaping pananalapi, damdamin at maging sa pananampalataya. Kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili kong darating din ang panahon, sa kaloob-looban ko, hindi ako naniniwala. Ito ang pinakamasakit aminin kapag napagtanto mong hindi mo pala talaga pinagkakatiwalaan ang sarili mo. Na lahat ng sinasabi mo ay wala kang paniniwala sa mga yon. At doon nagsisimula ang ikalawang hakbang. Noong natanggap ko ang aklat na mag-isip at yumaman, wala talaga akong kahit anong lohikal na dahilan para maniwala na may magandang mangyayari sa akin. Lunod ako sa utang, maliit ang kinikita, walang sapat na pinag-aralan, at walang malinaw na direksyon. At nang may nagsabi sa akin na pwede kong makuha ang anumang gusto ko kung susundin ko lang ang ilang hakbang parang biro iyon. Paano ako magkakapera? Paano ako unlad? Pero may isang bagay na hindi ko kayang baliwalain, ang taong nagsabi sa akin noon, buong puso siyang naniniwala. At sa sobrang tindi ng kanyang pananalig, nagdesisyon akong subukang gawin ang isang bagay na hindi ko pa kailanman ginawa, sundin ito ng buo, kahit wala akong paniniwala. Hindi ko alam noon, pero doon ako nagsimulang baguhin ang takbo ng aking isip.
Unti-unti kong ipinasok ang bagong ideya sa isipan ko kahit hindi ko pa pinaniniwalaan. At ito ang hindi nauunawaan ng karamihan, hindi mo kailangang maniwala agad. Kailangan mo lang ulitin. Dadating din ang paniniwala. Ang ating isipan ay parang matabang lupa. Wala siyang pakialam kung ang itinanim mo ay bulaklak o damo. Lahat ng paulit-ulit mong itatanim, lalo na kung may kasamang damdamin at tiyaga, tutubo iyon. Kaya kahit noong binabasa ko ang card kung saan nakasulat ang layunin kong makamit ang halagang humigit kumulang 1,000,000 piso, may boses sa loob ko na nagsasabing, hindi yan mangyayari, pero itinuloy ko pa rin. Sapagkat sinadya kong putulin ang pagpapakain sa mga ideyang pumipigil sa akin, at simulan ang pagtatanim ng mga bagay na gusto kong makamit. At alam mo ba ang pinakakamanghamanghang bahagi? Kapag ginagawa mo ito, kapag inuulit-ulit mo ang isang bagong kaisipan ng tuloy-tuloy, unti-unti itong nagiging totoo para sa'yo. Kahit wala pang pagbabago sa labas, ang mundo mo sa loob ay nagsisimulang gumalaw. Iba ang reaksyon ng katawan mo. Iba na rin ang pakiramdam mo. Iba ang desisyon mo. Nagsisimula kang makakita ng mga oportunidad sa mga bagay na dati ay tinatawag mong problema. Kumikilos ka na parang may tiwala ka na sa sarili mo kahit may kaunting pag-aalinlangan pa rin. Unti-unting napapawi ang mga pagdududa. Pero ang karamihan ay hindi umaabot sa puntong iyon. Sumusuko sila bago pa man tanggapin ng isipan ng bago. Sinasabi nila, sinubukan ko namang maging positibo pero wala namang nangyari. Gaano ba katagal nilang sinubukan? Isang araw? Isang linggo? Ang totoo, ang mga lumang pananaw mo ay hinubog ng napakaraming taon ng paulit-ulit na pag-uulit mula pa pagkabata. Paulit-ulit mong narinig na mahirap ang pera, na mahirap ang buhay, na ang swerte lang ang magdadala sa tagumpay. At inaasahan mong mababago lahat ito sa loob lang ng 2 araw. Hindi. Kailangan mo ng tiyaga. Nagsimula akong maglinis ng mga opisina, paisa-isa, habang paulit-ulit kong iniisip ang layunin ko. Mukha man itong katawa-tawa. Wala akong empleyado, wala akong opisina, wala akong kagamitan. Pero sa loob ng isipan ko, ako ay ibang tao na. Ang lumang bersyon ng sarili ko na laging biktima ng sitwasyon ay unti-unting nawawala. Isang bagong ako ang unti-unting umuusbong. At kahit wala pang nakakakita nito, ako, nakikita ko. At sapat na yon para sa akin. Napansin mo na ba? Na tuwing sinusubukan mong mangarap ng malaki, nararamdaman mo na ba ang parang bigat sa dibdib? Isang klaseng pagkabalisa o marahil pakiramdam ng pagkakasala. Iyan ay ang lumang bersyon mo na sumusubok magtanggol sa sarili. Iyon ang dating pananaw mo sa mundo na bumubulong, huwag kang gagalaw. Dito ka lang. Dito, ligtas ka. Dito, alam mo ang mangyayari. Nakakatakot talaga ang hindi alam. Kahit pa ang hindi alam ay tagumpay. Maraming tao ang takot umunlad dahil sa kaibuturan ng kanilang isipan, naniniwala silang hindi sila karapat-dapat. O baka natatakot silang mawala ang lahat. O baka iniisip nilang magiging mayabang sila. Iyan ay bahagi ng lumang sistema ng pag-isip. Pero tandaan, ang anumang uri ng paniniwala ay pwedeng baguhin. Ngayon, alam na ng agham na ang ating isipan ay may kakayahang magbago. Kayang lumikha ng bagong koneksyon sa pamamagitan ng paulit-ulit na karanasan at emosyon. At alam mo ba kung ano ang pinakamabisang paraan para gawin ito? Pag-imagine. Pagbigkas ng positibong paniniwala. At malinaw na paglikha ng mga larawan sa isipan. Lahat ito ay kailangang ulit-ulitin. Siguro kilala mo ang taong laging nagsasabi ng, hindi ako isinilang para yumaman. O, ganyan talaga ang buhay. O kaya, kailangan na lang tanggapin. Ang mga salitang iyan ay nagiging parang hula na natutupad. Dinidinig ng iyong isipan ang mga iyan, iniimbak at isinasagawa. Para bang isang programa sa loob ng computer na ginawa para ulitin ang parehong resulta taon-taon, kahit gaano pa ka nagsusumikap. Kaya kung gusto mo talagang magbago, hindi sapat ang magbasa lang ng libro o manood ng ganitong video. Kailangan mong pakainin ang iyong isipan araw-araw ng bagong impormasyon. At tanggapin na sa simula may pagdududa. Parang hindi totoo. Pero kung magpapatuloy ka, ang dating kakaiba ay nagiging normal. At ang dating imposibleng mangyari ay nagiging tiyak na mangyayari. Ganyan din ang nangyari sa akin. Sa hindi kalayo ang panahon, ang layunin na dati ay mukhang imposible ay naging tunay.
At noong dumating ang tseke na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,400,000 piso, hindi ako nagulat. Ang una kong nasabi ay, syempre, ito ang hinihintay ko. At mula noon, hindi na muling naging katulad ang buhay ko. Naintindihan ko na ang tunay na nagpapabago sa realidad mo ay hindi ang pagod ng walang direksyon, hindi ang swerte, at hindi ang pagkakataon. Ang nagpapabago ay ang mga paniniwalang pinipili mong tanggapin. At kung meron kang tapang na panindigan ang bagong ideya, kahit hindi mo pa ito pinaniniwalaan, darating ang panahon na ikaw mismo ang magiging ideyang iyan. At kapag nangyari iyan, wala nang magiging hadlang. Hindi sa labas. Hindi rin sa loob mo. Karamihan sa mga tao ay gumigising araw-araw at inuulit ang parehong gawain mula sa nakaraang araw. Gumigising na may alarm sa mode na idlip, agad na tinitingnan ang cellphone, nagbabasa ng social media o mga mensahe, at pagkatapos ay mabigat ang katawan na pumupunta sa banyo, umiinom ng kung anong kape, naghahanda na parang robot, at lumalabas para sa buhay na hindi na nila gusto. Karaniwan na ito na parang normal na. Pero ang hindi alam ng marami, ang ganitong paulit-ulit na kilos ay hindi lang basta ugali, ito ay direktang refleksyon ng lumang pananaw mo sa buhay. Isang hindi nakikitang programa sa loob ng isipan mo na siyang nagdedesisyon para sa iyo kung paano tatakbo ang araw mo nang hindi mo namamalayan. At dahil dito, maraming tao ang pakiramdam ay parang nakakulong. Kasi nga, nakakulong sila. Sa isang rutina na hindi nila kusang pinili. Sa isang sistema na isinaksak sa kanila noong sila ay bata pa. At ang mas nakakatakot, inuulit nila ito ng maraming taon, minsan, ilang dekada, na hindi man lang tinatanong kung may saysay pa ba ito. Ako mismo, ganito rin ang buhay ko noon. Sunod-sunod lang ang kilos ko na parang otomatiko. Hindi ako nag-isip. Basta ako ay tumutugon lang sa nangyayari. At sa tuwing susubukan kong magbago ng isang bagay, lagi akong bumabalik sa dati. Parang may kwerdas na humihila sa akin pabalik. At sa totoo lang, meron nga. Ang kwerdas na yon ay ang lumakong pananaw. At ganyan din ang sayo. Nagbago lang ang lahat noong nagsimula akong pag-aralan kung paano gumagana ang isipan, pati ang koneksyon ng mga ugali, pananaw, at resulta. Isa sa unang ipinagawa sa akin ay baguhin kung paano ko ginagamit ang oras ko. Mukhang simple, pero iyon ang simula ng malaking pagbabago sa loob ko. Ang unang hakbang na ginawa ko ay gumising ng 1 oras ng mas maaga. Sa halip na tumakbo agad para ayusin ang mga problema, sinimulan ko ang araw na kasama ang sarili ko. Nagbasa. Nag-aral. Nag-isip. Nagplano. At alam mo kung anong nangyari. Nagkaroon ng domino effect. Dahil kapag binago mo kung paano ka magsimula ng araw, binabago mo rin kung paano ka nabubuhay. Isipin mo ito, kung maglalaan ka ng 1 oras bawat araw para pag-aralan ang iyong isipan, 1 buong oras na may focus, sa pagtatapos ng 1 taon, makakabuo ka ng katumbas ng 9 na linggo ng masinsinang pag-aaral na tumatagal ng 40 oras bawat linggo. 9 na linggo na eksklusibong inialay sa pagbago ng iyong mental na sistema. Sa tingin mo ba walang magbabago sa buhay mo? Malaki ang mababago. Hindi maliit. Lahat ng matagumpay na tao na nakilala ko sa iba't ibang larangan ay may isang bagay na pareho, sila ang may hawak sa kanilang araw-araw na gawain. Hindi nila hinahayaan na ang kapaligiran ang magtakda kung paano magsisimula ang araw nila. At higit sa lahat, alam nila ang kaibahan ng pagiging abala at pagiging epektibo. At iyan ang bitag na ikinakapit ng karamihan. Akala ng iba, ang pagiging abala ay katumbas ng sipag, pero madalas, iyon ay paraan lang ng pag-iwas sa tunay na kailangan mong harapin. Gustong-gusto ng isipan ang pagkabisi na walang saysay. Dahil pinipigilan ka nitong mag-isip. At ang tunay na pag-iisip ay nangangailangan ng pagsusumikap. Kailangan mong tumigil sandali. Kailangan mong maging mulat. At ayaw na ayaw ng paradigma ang ganito, dahil sa bawat sandaling huminto ka para magnilay, ginugulo mo ang balanse na gusto niyang panatilihin. At narito ang isang bagay na bihirang mapansin ng karamihan, hindi nais ng paradigma na ikaw ay mabigo. Ang layunin niya ay manatili kang buhay. Ngunit ang mabuhay ay ibang-iba sa basta makaligtas. Ang makaligtas ay ang paulit-ulit na pagsunod sa nakasanayan, ang pag-iwas sa panganib, ang pagtatago sa likod ng takot. Ang tunay na pamumuhay ay ang kakayahang lumikha, pumili, at magdesisyon ng may kamalayan. At upang maranasan ito, kailangan mong alisin ang buhay mo sa otomatikong mode.
Nang tuluyan kong naunawaan ito, napagtanto kong ang pagiging produktibo ko ay hindi nasusukat sa haba ng oras na ginugol ko sa trabaho, kundi sa kalidad ng aking pag-isip. At ang pinakakamangha-mangha ay habang binabago ko ang aking araw-araw na mga gawi, nagsimulang magbago rin ang aking panlabas na mundo. May mga bagong taong dumating. May mga pagkakataong lumitaw. Lalong luminaw ang mga desisyon. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang paraan ko ng pakikipag-ugnayan dito. Tanda ko pa ang isang partikular na araw, noong nagsisimula pa lamang ang aking maliit na negosyo sa paglilinis. Nililinis ko noon ang isang munting opisina tuwing hapon. Nakakapagod, paulit-ulit, at ang kinikita ko ay kapirangot lang, mga 16,000 piso kada buwan. Pero sa kabila nito, nabago ko na ang aking paraan ng pag-isip. Bitbit ko na ang aking layunin sa aking bulsa. Araw-araw kong pinag-aralan ang sarili kong isipan. At noong gabing iyon, hindi lang sahig ang nililinis ko. Nililinis ko ito na may kaisipan ng isang taong may malinaw na direksyon. At doon, nilapitan ako ng isa sa mga tagapamahala ng gusali at sinabi, "Iba ang paraan mo ng pagtatrabaho. Gusto mo bang ikaw na rin ang humawak sa iba pang palapag?" Doon nagsimula ang tuloy-tuloy na pag-angat. At nang balikan ko ang pangyayaring iyon, malinaw kong nakita, hindi aksidente ang pagkakataong iyon. Nahikayat ito ng bagong enerhiyang inilalabas ko mula noong binago ko ang aking mga gawi. At hindi ito tungkol sa kababalaghan. Ito'y agham. Lahat ay may panginginig. At ikaw ay humihila ng mga bagay na tumutugma sa kung anong estado ng iyong kalooban. Sa ngayon, pinatutunayan ng agham na ang paraan ng paggamit natin sa oras ay may direktang koneksyon sa ating kaligayahan at kasaganaan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may malinaw na istruktura ng kanilang umaga ay may mas malinaw na pokus, mas mahusay na kontrol sa emosyon, at mas mataas na pagganap sa kabuuan ng araw. At gayunpaman, karamihan sa mga tao ay patuloy na bumabangon ng gulat, nagmamadali, nagrereklamo, at sumasandal sa kung ano ang biglang maisip. Kung gusto mong tunay na baguhin ang buhay mo, huwag kang magsimulang baguhin ang lahat sa isang iglap. Simulan mong baguhin ang unang oras ng iyong araw. Ang oras na ito ang may kapangyarihang ireprograma ang iyong isipan, itaas ang iyong enerhiya, at buksan ang mga landas na dati sarado. At hindi ito kailangang maging komplikado. Pumili ng isang makapangyarihang aklat. Balikan ang iyong mga layunin. Isalarawan ang mga pangarap mo. Isulat ang mga bagong ideya. At higit sa lahat, kumilos na parang nakasalalay dito ang hinaharap mo. Dahil sa totoo lang, nakasalalay na ito rito. Sa simula, lalaban ang dating ikaw. Gugustuhin mong matulog pa. Tila wala itong silbi. Parang walang nagbabago. Ngunit kung magpapatuloy ka kahit hindi mo agad makita ang resulta, may mararamdaman kang unti-unting paggalaw. At bago mo pa ito mapansin, ang dating tungkulin ay magiging pinakabanal mong oras sa buong araw. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang oras. Sa oras na ito, itatanim mo ang mga buto ng mga animo sa mga darating na taon. At kung didiligin mo ang mga butong ito gamit ang layunin, disiplina, at kahulugan, wala nang layunin ang mananatiling imposible sa matagal na panahon. Dahil, sa oras na baguhin mo ang iyong gawi, binabago mo rin kung sino ka. At kapag nagbago ka, nagbabago ang buong mundo kasabay mo. May mga taong ginugugol ang buong buhay nila sa paghihintay ng pahintulot para mangarap. May ideya sila, may nararamdamang sigla, may imaheng pumapasok sa isipan pero bago pa man sila makagawa ng unang hakbang, nagsisimula na silang magtanong, may saysay ba ito? Posible ba ito? Pagtatawanan kaya ako? Paano kung hindi ito gumana? Ang mga tanong na ito ay nagmumula sa lohika. At bagamat mahalaga ang lohika sa maraming pagkakataon, isa rin ito sa mga pinakamalalaking patibong sa oras na gusto mong makamit ang isang bagay na pambihira. Sapagkat lahat ng tunay na dakila ay nagsisimula bilang isang bagay na hindi lohikal. Lahat. Kung babalik ka sa nakaraan at sasabihin sa isang tao, mga 5 dekada na ang nakalilipas, na maaari niyang kausapin at makita sa video ang isang taong nasa kabilang panig ng mundo, iisipin niyang nababaliw ka. Ngunit may isang taong naniwala muna. Isang taong nakakita gamit ang mata ng kanyang isipan bago pa man ito nakita ng pisikal na mata. Isang taong humamon sa lohika at lumikha ng panibagong realidad. At ito mismo ang kailangan mong gawin ngayon. Sapagkat kung patuloy mong pinakikinggan ang lohikang batay sa lahat ng iyong natutunan mula sa nakaraan, patuloy kang makakakuha ng parehong resulta.
Patuloy kang makokontento sa kakaunti, gagawa ng desisyong pinangungunahan ng takot, ng baka hindi dapat, ng parang delikado. At sa lugar na yan, walang bago ang nangyayari. Wala ni isang bagay na tunay na makabuluhan. Nang isinulat ko sa isang papel na gusto kong kumita ng 25,000 dolyar o humigit kumulang 1,400,000 piso, wala itong lohika. Wala akong formal na pinag-aralan. Wala akong kilalang koneksyon. Wala akong konkretong plano. Ang sabi ng lohika, imposible. Pero nagpatuloy ako. Habang paulit-ulit kong inuusal ang layuning iyon at pinapalalim ang imaheng iyon sa puso ko, unti-unting bumukas ang isipan ko sa mga bagong posibilidad. Ang dati kong tinatawag na kabaliwan, naging isang hamon. At ang hamon na iyon, maya-maya, naging tila ba hindi na may iwasan. Hindi ito biglang nangyayari. Pero nangyayari. At nangyayari lang pag nagsimula kang mag-isip gamit ang pagnanais, hindi ang lohika. Ang pagnanais ang nagpapagalaw sa'yo. Ang lohika ang nag-aapak sa preno. Ang problema, karamihan sa mga tao, buong buhay nilang nakaapak sa preno. Gusto nilang baguhin ang buhay nila, pero sa mismong oras na may pumasok na ideya, agad nilang inuungkat lahat ng dahilan kung bakit hindi ito makatotohanan. At sa totoo lang, ang pagiging makatotohanan ay siyang pinakamabilis na paraan para manatili ka kung nasaan ka ngayon. Hindi kailangan ng mundo ang mga taong sobrang makatotohanan. Ang kailangan ng mundo ay mga taong may pangitain. Mga taong handang pagtawanan muna ng iba para balang araw ay maging inspirasyon ng libo-libo. Mga taong hinahayaan ang sarili na makaramdam, mangarap, maglarawan sa isipan, kahit wala pa silang lahat ng sagot. Napansin mo ba? Ang mga pinakamalalakas mong ideya, di ba dumating yan sa mga sandaling wala kang pilit na iniisip? Habang naliligo. Habang nagmamaneho. Habang nakatulala. Kasi sa mga sandaling iyon, panandaliang tumatahimik ang lohika. At kung anong lumilitaw, yon ang tunay mong potensyal. Pero anong ginagawa ng karamihan? Hindi pinapansin. Isinusulat sa notebook at di na muling binuklat. Babalik sa mundong iligtas, responsable, makatuwiran. Unti-unting nauupos sa loob. Nung dumating na ako sa puntong kumikita ako ng lampas sa 30 milyong piso bawat taon, higit sa 30 milyong piso, at hindi ko pa rin lubos maintindihan kung paano ako napadpad doon, naaalala ko ang isang gabi sa Londres. Nakaupo ako sa isa sa pinakamamahaling lugar doon. Tumingin ako sa paligid at napaisip, paano ito nangyari? Hindi naman ako matalino. Hindi ako nag-aral sa mga tanyag na paaralan. Hindi ko ginawa ang mga sinasabing kailangan gawin para makarating dito. At doon ko na-realize, sinundan ko lang ang isang ideyang walang lohika hanggang dulo. At dahil doon, ginantimpalaan ako. Kasi ang lohika ay nakatali sa mga alam na natin. Pero ang pagnanais, dinadala tayo lampas sa alam natin. May panganib. Pero ang manatili sa buhay na walang sigla, dahil sa takot na sumugal, ay mas malaki ang panganib. Isang panganib na bihirang sabihin sa iyo ng iba. Ilan sa mga kakilala mo ang natatakot mawala ang kakaunting meron sila, kaya tuluyan na silang hindi nagkamit ng higit pa. Ilan ang nananatili sa trabahong kinamumuhian nila, sa relasyong sumasakal sa kanila, sa mga lugar na hindi na nagbibigay ng inspirasyon, dahil lang sa iyon ang tama, iyon ang lohikal. Sasabihin ko sa iyo, kung may apoy na nararamdaman ka sa loob mo, isang hangaring tila mas malaki kaysa sa iyo, huwag mo iyong baliwalain. Ang pagnanais na yan ay parang buto. At hindi ito basta kapritso. Ito ang paraan ng universo para ibulong sa iyo na may mas malaki pa na naghihintay. Pero kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob para gawin ang unang hakbang kahit wala kang hawak na mapa. Hindi mo kailangang malaman ang buong plano. Kailangan mo lang malaman kung ano talaga ang gusto mo. Kailangan mong maramdaman iyon ng buo. Kailangan mong makita iyon sa isipan mo. At higit sa lahat, kailangan mong kumilos. Kahit pa sabihin nilang kabaliwan. Kasi tanging ang mga taong kumikilos kahit natatakot, kahit may pagdududa, kahit labag sa lohika sila lang ang totoong nakakadiskubre kung ano talaga ang meron sa loob nila. At kung may pag-aalinlangan ka pa, isipin mo si Walt Disney. Natanggal sa trabaho dahil kulang daw sa imahinasyon. Tinuligsa dahil sa isang ideyang para lang sa isang parking di mangyayari kailanman. Isipin mo kung pinakinggan niya ang sinasabi ng lohika ng iba. Walang magiging kastilyo. Walang magiging imperyo ng pantasya. Magiging isa lang siyang malungkot na empleyado na pilit lang umaakto na normal.
Pero hindi. Pinili niyang sundin ang pagnanais. At buong mundo ang nakinabang. Ngayon ikaw naman ang isipin mo. Ano ang patuloy mong itinataboy dahil mukhang kabaliwan? Anong pangarap ang iniwan mo dahil walang maniniwala sa paligid mo? Anong bagay ang pinipilit mong ipaliwanag, gayong dapat mo lang namang maramdaman? Baka ito na ang tamang oras para bigyan ng puwang ang hindi lohikal. Baka ito lang talaga ang tanging paraan para makalikha ng buhay na kahanga-hanga. Dahil sa huli, ang tanging naghihiwalay sa mga pangkaraniwan at pambihira ay ito, ang pambihira, pinayagan ang sarili na magnasa sa isang bagay na wala pa silang ideya kung paano abutin at sumubok pa rin. Ang pinakaimportanteng bahagi ng lahat ng narinig mo ngayon ay simple, pero makapangyarihan, hindi mo kailangang maghintay na maniwala bago ka kumilos. Nagsisimula ang pagbabago sa mismong sandali na pinipili mong palitan ang takbo ng isipan mo, kahit gaano pa ito kaimposible, kamalayong mangyari, o kaibang-iba sa katotohanang kinagisnan mo. Ang tunay na pagbabago ay hindi nakasalalay sa kaalaman lang kundi sa pang-araw-araw na pangako sa bagay na ngayoy tila imposibleng mangyari, pero kailangan lang ng bagong pananaw para maging tiyak sa kinabukasan. Kaya kung may bagay dito na tila humipo sa isang bahaging matagal nang natutulog sa loob mo, huwag kang huminto dito. Ang susunod na video na lumilitaw ngayon sa harap mo ay ang susunod mong hakbang. Panahon na para umakyat ng isa pang baitang sa iyong paglalakbay. Panahon na para umusad ng 1% higit kaysa sa kung sino ka ngayon. At maniwala ka, sapat na yan para mabago ang lahat, basta ginagawa mo ito ng may layunin. Salamat sa pagsama mo sa akin. Sabik na akong makita ka sa susunod na video. Naghihintay ako sa iyo roon.